Kamusta, mga mahal naming hardinero at lahat ng mahilig sa halaman? Naisip nyo na ba kung bakit pagsapit ng tagsibol, ang hardin ninyo ay hindi kasing ganda ng inyong pinapangarap? Baka ang dahilan ay nasa mga pagkakamaling ginagawa ninyo tuwing taglagas. Oo, tama po. Ang mga gawain sa taglagas ang naglalatag ng pundasyon para sa masaganang ani at mayabong na pamumulaklak. At alam nyo ba na ang ilan sa mga pagkakamaling ito ay maaaring literal na pumatay sa inyong mga halaman sa kabila ng lahat ng pagod ninyo noong tag-init? Sa video na ito, hindi lang natin ibubunyag ang 7 pinakamapanlinlang na pagkakamali sa paghahardin tuwing taglagas. Ipapakita rin natin kung paano gawing tagumpay ang mga ito. Humanda ng matuklasan ang mga kakaibang sikreto na magpapabago sa inyong hardin. Samantala, ikwento nyo naman sa amin, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang gawin sa hardin tuwing taglagas? Ang taglagas ay hindi lang panahon ng anihan at pamamaalam sa init ng araw. Para sa isang hardinero, ito ang kritikal na yugto kung kailan inihahanda ang lahat para sa susunod na season. Isipin ninyo, ang hardin ninyo ay parang isang natutulog na higante na naghahanda para sa mahabang pamamahinga sa taglamig. At tulad ng sino mang nagpapahinga, kailangan nito ng tamang pag-aalaga at paghahanda upang magising na puno ng lakas at sigla. Marami ang nag-aakala na pagkatapos umani, pwede nang mag-relax at maghintay na lang ng tagsibol. Ngunit yan ang pinakamalaking pagkakamali. Dahil sa panahong ito, ang mga halaman ay nag-iimbak ng sustansya, nagbubuo ng mga bagong usbong, at naghahanda para sa malamig na temperatura. Ang tamang paghahanda para sa taglamigang susi, hindi lang para sila ay mabuhay, kundi para rin sa masaganang pamumulaklak at pamumunga sa darating na taon. Pero, alamin natin, ano-ano nga ba ang mga gawain na imbis na makabuti ay makakasama pa sa inyong hardin? Sige, heto ang una at marahil ang pinakakaraniwang pagkakamali, ang pagpuputol ng halaman sa maling oras o sa maling paraan. Marami sa mga hardinero, kapag nagsimula ng malagas ang mga dahon, ay agad nang kumukuha ng gunting. Ngunit para sa maraming halaman, ito ay maaaring ikamatay nila. Ang maling pagtrim sa panahong ito ay maaaring magpahina sa halaman at gawin itong madaling tablan ng sobrang lamig at mga sakit. Pwede rin itong maging sanhi ng pagtubo ng mga bagong sanga na hindi pa sapat ang tibay para sa darating na taglamig. Isipin ninyo na lang kung puputulan mo ang mga sanga ng sobra-sobra o huli na sa panahon, imbes na maghanda para sa kanyang winter sleep, mapipilitan pa ang halaman na gamitin ang lakas niya para maghilom, para kang sumugat ng isang sundalo bago pa man siya sumabak sa giyera. Sa tingin ninyo, makakatulong ba yon para mabuhay siya? Para maiwasan ito, mahalagang alamin kung aling mga halaman ang pwedeng gupitin kapag papalapit na ang taglamig at alin ang mas mabuting hintayin na lang hanggang sa tagsibol. Halimbawa, ang mga punong namumunga ay may espesyal na pangangailangan at may ilang mga ornamental na halaman na talagang hindi dapat ginagalaw sa panahong ito. Isipin ninyo, may lalabas na animation sa screen kung saan makikita ang isang gunting sa tabi ng halaman at ipapakita nito kung saan ang tama at maling pwesto ng pagputol. Dumako naman tayo sa pangalawang karaniwang pagkakamali, ang pagpapabaya sa paglilinis ng mga nalagas na dahon. Sa unang tingin, iisipin mo, ano naman ang masama riyan? Ang mga dahon ay natural na pataba. Tama iyan sa isang banda, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Bagamat maaaring maging pinagkukunan ng sustansya ang mga nalagas na dahon, maaari rin itong maging perpektong tirahan para sa mga peste at pinagmumula ng sakit. Isipin ninyo, Iwan kayo ng tumpok ng dahon
sa inyong damuhan. Sa ilalim nito, ligtas na makakaligtas sa taglamig ang mga peste tulad ng slag at uwang, pati na rin ang mga amag na nagdudulot ng sakit. Pagsapit ng tagsibol, ang buong hukbong ito ng mga peste ay buong pananabik na susugod sa inyong mga bagong tanim. Bukod diyan, ang makapal na patong ng dahon ay maaaring sumakal at makasira sa damo sa ilalim nito. Kaya bago ninyo hayaan na lang ang mga dahon, pag-isipang mabuti. Baka imbes na makatulong, mas makasama pa ito sa inyong hardin. Kaya, ano ang dapat gawin? Laging alisin ang mga dahon sa damuhan at sa ilalim ng mga halaman, lalo na kung nakapansin kayo ng mga senyales ng sakit noong mga nakaraang buwan. Tandaan, ang malinis na hardin ay malusog na hardin. Ikatlong pagkakamali na madalas binabaliwala ng marami. Ang kulang o di kaya'y sobrang pagdidilig bago ang taglamig. Marahil, iniisip ninyo, hindi na kailangan diligan ng mga halaman bago magtaglamig dahil natutulog naman sila, di ba? Pero, hindi po iyang ganap na totoo. Bago pa man dumating ang malamig na panahon, kailangan ng mga halaman ang isang masaganang pagdidilig. Ito'y tumutulong sa kanila na mag-imbak ng tubig para mas makayanan nila ang matinding lamig, lalo na kung inaasahang kaunti lang ang niyebe o ulan sa taglamig. Isipin ninyo na lang na maglalakbay kayo ng malayo na walang dalang tubig. Ganyan mismo ang mararamdaman ng halaman kung hindi ito didiligan. Pero tandaan, huwag din naman sobrahan ng pagdidilig. Ang sobrang tubig ay maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng mga ugat, lalo na kung ang lupa ay siksik at malagkit. Dahil ang mga ugat na laging babad sa tubig ay hindi makakahinga. At pagdating ng taglamig, ang sobrang tubig na ito ay magyeyelo at bubuo ng matigas na yelo sa paligid ng mga ugat na lalong makakasama sa halaman. Kaya naman, tulad sa lahat ng bagay, kailangan dito ang balanse. Suriin muna ang lupa kung gaano ito kabasa at kung kinakailangan, bigyan ng masaganang dilig ang inyong mga puno at halaman. Maaaring ipakita sa screen ang dalawang halaman sa paso. Ang isa ay may tuyot na lupa at ang isa naman ay halos lunod na sa tubig. Ang ikaapat na pagkakamali na maaaring ikasira ng iyong ani ay ang pagpapabaya sa pagpapataba tuwing taglagas. Maraming hardinero ang nag-aakala na ang pataba ay kailangan lang tuwing tagsibol at tag-araw, habang mabilis na lumalaki ang mga halaman. Pero sa taglagas, kailangan din ng mga halaman ang sustansya, iba nga lang. Sa panahong ito, pinakaimportante sa kanila ang potassium at phosphorus. Ito ang tumutulong na palakasin ang kanilang mga ugat, patibayin sila laban sa lamig, at ihanda ang mga buko ng bulaklak para sa susunod na taon. Isipin ninyo, para kayong nagpapatulog ng bata na hindi ninyo pinakain ng hapunan. Makakatulog kaya siya ng mahimbing at magigising na puno ng lakas. Siyempre hindi. Ganoon din sa mga halaman. Kailangan nila ng kanilang winter food. Ang mga patabang mayaman sa nitrogen sa kabilang banda ay dapat iwasan. Pinapalago kasi nito ang mga bagong dahon at sanga na hindi na makakapaghanda sa lamig at masisira lang. Ang tamang pagpapataba sa taglagas ay isang investment para sa kalusugan at masaganang ani ng inyong hardin sa darating na taon. Ikalimang pagkakamali ng mga baguhan sa paghahalaman, ang masyadong maagang pagtatakip sa mga halaman. Naiintindihan ang kagustuhang protektahan ang mga maselang halaman mula sa masamang panahon. Pero ang sobrang aga na pagtatakip ay mas makakasama kaysa makakabuti. Sa ilalim ng takip, maaaring mabulok o malanta ang halaman, lalo na kung ang panahon ay mainit at maalinsangan. Isipin nyo na lang na nagsusuot kayo ng makapal na kapote sa isang normal na araw na mainit.
Siguradong maiinitan kayo at hindi magiging komportable. Ganoon din ang nangyayari sa mga halaman. Nagsisimula silang masakal dahil sa kakulangan ng sirkulasyon ng hangin. Ito ang perpektong kondisyon para mamuo ang mga fungal disease at amag. Kaya pinakamainam na hintayin muna ang tiyak na banta ng masamang panahon bago sila takpan. Siguraduhing gumamit ng mga materyales na nakakahinga para magkaroon ng magandang bentilasyon. Ang takip ay dapat magsilbing proteksyon laban sa hangin at biglaang pagbabago ng klima, hindi para maging isang kulob na greenhouse. Ipakita sa screen kung paano nasasakal ang isang halaman sa ilalim ng takip na masyadong makapal at maagang inilagay. Ang ika-anim na pagkakamali na posibleng ikamatay ng inyong mga puno at halaman ay ang pagbabaliwala sa proteksyon laban sa mga peste. Kapag panahon na mahirap maghanap ng pagkain, paboritong target ng mga gutom na daga ang balat ng mga batang puno. Isipin nyo na lang para kayong nag-iwan ng isang matamis na candy sa labas. Siguradong dudumugin ito agad. Ganoon din ang nangyayari sa inyong mga halaman. Ang balat ng puno na may kagat ng daga ay hindi lang simpleng pinsala sa itsura. Para itong isang bukas na sugat na maaaring pasukan ng impeksyon. Dahil dito, naaapektuhan din ang pagdaloy ng sustansya sa puno na sa huli ay maaari nitong ikamatay. Para maprotektahan ang katawan ng puno, gumamit ng mga espesyal na net or balutin ito ng mga panakip. Mahalaga ring laging linisin ang paligid at alisin ang mga nahulog na bunga at iba pang natuyong halaman dahil nakakaakit din ito sa mga peste. Pwede ring gumamit ng lason para sa daga, pero siguraduhing ilagay ito sa lugar na hindi maaabot ng inyong mga alagang hayop. Dito sa screen, makikita natin kung paano sinisira ng mga peste ang balat ng puno at ngayon ipapakita namin ang mga paraan para maiwasan ito. At ang ikapito, at marahil isa sa mga pinakamapanlinlang na pagkakamali, ay ang maling paghahanda ng lupa para sa susunod na panahon ng taniman. Marami ang basta na lang nagbubungkal ng lupa at hinahayaan ito hanggang sa tagsibol sa pag-aakalang sapat na iyon. Pero malaking pagkakataon ang nasasayang dito. Ang taglagas ay ang tamang-tamang panahon para maglagay ng mga organikong pataba tulad ng compost o humus at para rin sa mga siderates o green manure. Isipin ninyo na lang, para kayong nagtatayo ng matibay na bahay pero walang pundasyon. Sa kalaunan, babagsak din ito. Ganoon din ang lupa. Nangangailangan ito ng nutrisyon at panunumbalik lakas. Ang paglalagay ng organiko sa taglagas ay nagpapaganda sa istruktura ng lupa. Ginagawa itong mas mataba at mas buhaghag. Ang mga siderates naman ay mga berdeng pataba na hindi lang nagpapayaman sa lupa ng nitrogen, kundi pumipigil din sa pagtubo ng mga damo. Huwag ninyong hayaang magutom at walang proteksyon ng lupa. Ibigay ninyo rito ang lahat ng kailangan nito. Para sa pagsapit ng tagsibol, masaganang ani ang isukli nito sa inyo. Pause for visual. Ipakita sa screen ang isang diagram kung paano pinagyayaman ng mga organikong pataba ang lupa habang tinataboy naman ng mga siderates ang mga damo. Sige, pag-usapan naman natin ang pagdidilig. Marami ang naniniwala na kapag palapit na ang taglamig, hindi na kailangan ng mga halaman ng tubig dahil naghahanda na sila para rito. Pero isa itong maling akala na maaaring ikamatay ng inyong mga puno at halaman. Ang masaganang pagdidilig bago ang matinding lamig, iyan ang sikreto. Isipin ninyo, kung tuyo ang lupa, nagyayelo ito hanggang sa pinakailalim at ang mga ugat ay walang anumang proteksyon laban sa hamog. Ngunit ang tubig sa lupa, habang ito'y nagyayelo, ay naglalabas ng init na tumutulong protektahan ang mga ugat
para hindi mamatay, para itong isang kumot para sa mga ugat. Pero tandaan, kailangan itong gawin bago pa man tuluyang tumigas ang lupa para may sapat na oras itong masipsip ang tubig. Delikado rin ang sobrang pagdidilig dahil maaari naman itong pabulukin ng mga ugat. Kaya naman, kung naging tuyo ang panahon, huwag mag-atubiling bigyan ng masaganang dilig ang inyong mga namumungang puno at halaman. Sa ganitong paraan, ang tubig ay babalot sa mga ugat at magsisilbing pananggalang nila sa hindi ng lamig. Isa pa sa mga malaking pagkakamali ay ang hindi paggawa ng crop rotation o ang pagpapalit-palit ng pananim. Kung taon-taon ninyong itinatanim ang iisang uri ng halaman sa parehong pwesto, nauubos ang sustansya ng lupa at nagiging sanhi ito ng pagdami ng mga sakit at peste. Isipin ninyo, kung palagi kayong kumakain ng iisang klase ng pagkain, hindi ba't manghihina rin ang inyong katawan sa katagalan? Ganoon din po ang nangyayari sa lupa. Ang pagpaplano ng mga itatanim para sa susunod na taon ay hindi lang isang kapritso. Isa itong mahalagang hakbang na base sa siyensya. Ang bawat halaman ay may kanya-kanyang sustansyang kailangan mula sa lupa at mayroon ding sari-sariling kalaban. Sa pagpapalit-palit ng pwesto ng mga gulay, binibigyan ninyo ng pagkakataon ang lupa na makapagpahinga, manumbalik ang sustansya at maiwasan ang pamumuo ng mga sakit. Nakakatulong din ito para malabanan ang mga damo na sadyang tumutubo kasama ng mga partikular na halaman. Kaya magsimula kayo ng isang garden journal at planuhin ng maaga ang inyong mga itatanim para makaiwas sa mga aberya. Makikita sa screen ang isang diagram ng crop rotation na nagpapakita ng iba't ibang halaman sa magkakaibang garden plot. Ang ikasampung pagkakamali na madalas napapabayaan ay ang hindi paglilinis ng hardin pagkatapos ng anihan. Pagkatapos kasing mamunga, naiiwan sa mga halaman at sa lupa ang mga sanhi ng sakit at mga larpa ng peste. Isipin nyo, katatapos lang ng isang handaan pero hindi ninyo iniligpit ang pinagkainan. Hindi magtatagal, dadagsain ito ng mga langaw at ipis. Ganoon din mismo ang nangyayari sa hardin. Ang pag-spray sa mga puno at halaman ng mga espesyal na solusyon ay isang mahalagang hakbang para maiwasan ang mga sakit. Halimbawa nito ay ang paggamit ng Bordeaux mixture o iba pang fungicides na pumapatay sa mga spores ng amag at bakterya. Huwag din nating kalimutan ang pagpapaputi sa katawan ng mga puno. Nagbibigay ito ng proteksyon sa balat ng puno, hindi lang laban sa matinding sikat ng araw, kundi pati na rin sa mga peste na nagtatago sa mga bitak nito. Ang isang malinis na hardin na inalagaan pagkatapos ng anihan ay mas hindi tinatablan ng sakit sa susunod na panahon ng pagtatanim. Makikita sa screen ang close-up ng pag-spray sa isang puno at pagpapaputi sa katawan nito. Ang ikalabing isang pagkakamali na maaaring magdulot ng dismaya pagsapit ng tagsibol ay ang maling pag-iimbak ng mga gamit sa hardin. Ang mga pala, kalaykay, at gunting na pampungos. Lahat ng ito ay kailangang ihanda bago itago ng matagal. Isipin mo na lang, para kang nag-iwan ng sasakyan sa labas na nababasa ng ulan at naiinitan sa araw sa halip na ipasok sa garahe. Ano ang mangyayari dito? Kakalawangin, maluluma, at masisira. Ganyan din mismo ang sasapitin ng iyong mga gamit sa hardin. Ang paglilinis, pagpapatalas, at paglalagay ng langis sa mga kagamitan ay nagpapahaba ng kanilang buhay at nakakatulong sa iyong makatipid. Dahil di hamak na mas masarap magsimula ng mga gawain sa hardin kung matalas at malinis ang gamit mo, kaysa naman magtiyaga ka sa mga kagamitang kinakalawang na at mapurol. Huwag din kalimutan ang mismong imbakan.
Dapat ang mga gamit ay nasa tuyong lugar at protektado mula sa pagkabasa. Ang maliliit na kagamitan ay pwedeng ilagay sa mga kahon o istante, habang ang mga malalaki naman ay pwedeng isabit sa pader. Ipakita sa screen ang marumit kinakalawang na mga gamit at sa tabi nito ang malinis na langisan at bagong hasa. Ang ikalabindalawang pagkakamali na maaaring magdulot ng malaking abala ay ang pagpapabaya sa paghahanda ng iyong water system at mga hose. Marami sa atin ang nakakalimutan na tanggalin ang tubig sa lahat ng hose at gripo na naiiwan sa labas. Isipin niyo, kapag nagyelo ang tubig, lumalaki ito at maaaring sumabog ang mga tubo. Ang resulta? Isang malaking baha at magastos na pagpapaayos pagdating ng panahong kailangan mo na ulit itong gamitin. Pero madali lang itong maiwasan. Bago pa man dumating ang taglamig o malamig na panahon, siguraduhing tanggalin ang lahat ng tubig mula sa mga gripo sa labas, mga hose, automatic watering system, at mga bomba. Irolyo ng maayos ang mga hose at itago sa isang lugar na tuyo at ligtas sa lamig. Kung mayroon kayong drip irrigation system, kailangan din itong patuyuin at kung kinakailangan ay kalasin muna. Sa simpleng hakbang na ito, makakatipid ka ng oras, pera at iwas abala sa susunod na season. Ipinapakita sa screen kung paano tinatanggal ang laman na tubig sa hose bago ito maingat na irolyo at itago. Ang ikalabintatlong pagkakamali na nagagawa kahit ng mga batikang hardinero ay ang pag-iwan sa mga tira-tirang halaman sa garden bed. Siguro iisipin ninyo, hayaan na lang nating mabulok para maging pataba. Pero, gaya ng nabanggit na natin, dito perpektong nagtatago ang mga peste at sakit. Isipin ninyo, ang mga pinag-anihan ng kamatis, sili o repolyo ay hinayaang puno ng mga lanta at tuyong halaman. Sa mga nabubulok na halamang ito, nagpapalipas ng panahon ang mga spores ng fungus tulad ng Phytophthora at powdery mildew, pati na rin ang mga itlog at uod ng mga pesteng insekto. Pagdating ng susunod na taniman, sabik silang sasalakay sa inyong mga bagong halaman. Kaya napakahalaga na linising maigi ang lahat ng tirang halaman sa inyong mga garden bed. Kung may sakit ang mga halaman, pinakamabuting sunugin ang mga ito o itapon sa lugar na malayo sa inyong bakuran para hindi na kumalat ang impeksyon. Ang mga halamang walang sakit ay pwedeng ilagay sa compost pile, pero tiyakin muna ninyong malinis ang mga ito. Ang malinis na hardin ay susi sa malusog at masaganang ani. Ipakita sa screen ang isang garden bed na may mga nabubulok na halaman at isa pang garden bed na malinis na malinis. Ang ikalabing-apat na pagkakamali na sisira sa ganda ng iyong mga bulaklak sa tagsibol ay ang mali o wala sa tiyempong pagtatakip sa mga halamang may bulb. Ang mga bulaklak tulad ng tulips, daffodils at hyacinths, kailangan nila ng proteksyon pero hindi sa lahat ng oras. Isipin mo, tinakpan mo ang mga bulb ng masyadong maaga habang mainit pa ang lupa. Dahil dito, magsisimula silang sumibol, pero pagkatapos ay bigla silang aabutan ng matinding lamig o frost. O kaya naman, kung hindi mo sila tinakpan, mamamatay lang sila sa sobrang lamig. Kaya ang tamang tiyempo ay ang pinakamahalaga. Hintayin mo ang unang bugso ng matinding lamig kapag medyo tumigas na ang lupa. Saka ka pa lang magsimulang maglagay ng pantakip. Bilang pantakip, pwede kang gumamit ng mga tuyong dahon, pinagtabasan ng sanga, dayami, o mga espesyal na covering material na nabibili. Ang layunin nito ay makagawa ng parang air cushion o espasyo ng hangin. Ito ang magiging proteksyon ng mga bulb laban sa biglaang pagbabago ng temperatura at para hindi sila mamatay sa lamig. Mahalaga ring tandaan na huwag masyadong siksikin ang pantakip. Kapag sobrang kapal nito, baka mabulok lang
ang mga bulb sa ilalim. Ipakita kung paano tinatakpan ng mga tuyong dahon o sanga ang mga bulb. Ang panglabinlimang pagkakamali na pwedeng maging sanhi ng iyong pagkabigo ay ang hindi paggamit ng mulch. Marami ang nag-aakala na ang mulch ay palamuti lang sa halamanan, pero sa totoo lang, isa itong epektibong paraan para protektahan ang mga halaman at pabutihin ang kalagayan ng lupa. Isipin mo, ang lupang walang takip ay mabilis matuyo. Sobrang umiinit kapag tag-araw at tumitigas. Ang mulch para itong kumot para sa lupa. Pinapanatili nito ang halumigmig, kinokontrol ang temperatura, pinipigilan ang pagtubo ng mga damo at habang unti-unti itong nabubulok, nagbibigay pa ito ng sustansya. Lalong mahalaga ang paglalagay ng mulch kapag tag-init. Pinoprotektahan ng isang layer ng mulch ang mga ugat ng halaman mula sa sobrang init, lalo na ang mga bagong tanim at maselang halaman. Pwede kang gumamit ng kusot, balat ng kahoy, dayami, mga tuyong dahon, or compost. Pero mag-ingat, huwag ilagay ang mulch na nakadikit mismo sa puno ng mga halaman para maiwasan ang pagkabulok nito. Tingnan ninyo kung paano tinatakpan ng makapal na mulch ang lupa sa paligid ng halaman. Ang ikalabing-anim na pagkakamali na maaaring magdulot ng problema pagsapit ng tagsibol ay ang hindi paglalagay ng whitewash or pagpapaputi sa mga puno tuwing taglagas. Marami ang nag-aakala na ito'y para lang palamuti, pero sa katotohanan, ang pagpapaputi ay may napakahalagang praktikal na gamit. Isipin ninyo, sa panahon ng taglamig, ang sikat ng araw na tumatalbog mula sa nyebe ay malakas na nagpapainit sa madilim na katawan ng mga puno, lalo na sa bandang timog. At sa gabi, biglang bumabagsak ang temperatura. Ang mga biglaang pagbabagong ito sa temperatura ay nagiging sanhi ng mga bitak sa balat ng puno, kung saan madaling pumapasok ang mga peste at sakit. Ang whitewash naman, dahil sa maputing kulay nito, ay sinasalamin ang sikat ng araw at pinipigilan ang sobrang pag-init ng katawan ng puno. Bukod pa rito, ang apog na sangkap nito ay may kakayahang mag-disinfect at magtaboy ng mga peste. Pinakamainam na gawin ito sa isang tuyong araw tuwing taglagas para magkaroon ito ng sapat na panahon na matuyo bago pa man dumating ang mga pag-uulan. Tingnan ninyo kung paano iniinit ng araw ang madilim na katawan ng puno at kung paano naman sinasalamin ng puting pintura ang mga sinag nito. Ikalabimpitong pagkakamali na maaaring makasama sa inyong hardin, ang maling paghahanda ng mga perennial para sa taglamig. Maraming hardinero ang hinahayaan na lang ang mga ito sa pag-asang kakayanin nila ang lamig ng mag-isa. Ngunit hindi palaging ganoon ang nangyayari. Halimbawa, ang ilang perennials tulad ng irises, hostas, or daylilies ay kailangang putulan pagkatapos mamulaklak. Ito ay para maiwasan ang pagkalat ng sakit at tulungan silang malagpasan ang taglamig. Samantala, ang iba naman, gaya ng rosas o clematis, ay nangangailangan ng mas maingat na proteksyon. Ang pangangalaga sa mga perennial tuwing taglagas ay kinabibilangan ng pag-aalis ng mga kupas na bulaklak, mga tuyong dahon, at mga bahaging may sakit ng halaman. Pagkatapos, depende sa uri ng halaman, nilalagyan ito ng mulch o tinatakpan gamit ang mga espesyal na materyales. Mahalagang tandaan na ang pantakip ay dapat breathable o nakakahinga para maiwasan ang pagkabulok ng halaman. Ang tamang paghahanda sa mga perennial ay titiyak sa masagana nilang pamumulaklak sa susunod na taon. Sa screen, makikita ninyo ang iba't ibang uri ng perennial, kung aling mga bahagi ang dapat putulin, at kung paano magbigay ng tamang proteksyon. Ang ikalabing-walong pagkakamali na madalas humahantong sa problema, ang hindi pag-asikaso sa maayos
na daluyan ng tubig o drainage. Sa panahon ng tag-ulan o kapag malakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan, maraming mga hardin ang nananatiling basang-basa at lubog sa tubig. Isipin nyo na lang, ang mga halaman nyo ay parang nakababad sa isang maliit na latian. Hindi makahinga ang mga ugat, kaya't ang mga ito'y nabubulok at kalaunay namamatay. Partikular na problema ito para sa mga halamang sensitibo sa sobrang tubig, tulad ng mga rosas, clematis, o ilang punong namumunga. Kung may problema sa drainage ang inyong hardin, ngayon ang pinakamagandang panahon para ayusin ito. Maaari kayong maghukay ng mga drainage canal, magkabit ng mga tubo, o kaya naman ay haluan ng lupa ng mas maraming buhangin at organikong material para mapabuti ang istruktura nito. Pwede ring gumawa ng mga nakaangat na garden bed o maliliit na bunton ng lupa para sa mga halamang pinakasensitibo sa sobrang tubig. Tandaan, ang maayos na drainage ang susi para sa malusog na ugat at para makaligtas ang mga halaman sa mahabang panahon ng tag-ulan. Ipakita sa screen kung paano naiipon ang tubig sa lupa at kung paano ito tinatangay palayo ng isang drainage system. Ang ikalabinsyam na pagkakamali na maaaring sumira sa inyong ani ay ang pagpapabaya sa mga halaman yung namumunga ng berry tuwing taglagas. Ang mga raspberry, currant at gooseberry, lahat sila ay nangangailangan ng espesyal na paghahanda para sa taglamig. Isipin ninyo, hahayaan nyo na lang ang mga halaman at pagdating ng tagsibol, makikita nyong nabali na pala ang mga ito dahil sa niebe, tinamaan ng sakit o kaya'y pineste na. Napakadali lang nitong iwasan. Kasama sa pag-aalaga ng mga halaman tuwing taglagas ang sanitary pruning. Ito ang pagtanggal ng mga luma, may sakit at sirang mga sanga. Nakakatulong ito para gumanda ang daloy ng hangin, maiwasan ang pagkalat ng mga sakit, at mahikayat ang pagtubo ng mga bago at mas malusog na sanga na siyang mamumunga. Mahalaga ring lagyan ng pataba na mayaman sa potassium at phosphorus ang mga halaman at kung kinakailangan, diligan ito ng sagana. Karaniwan, hindi na kailangang takpan ang mga halaman, pero para sa raspberry, maaari niyong ibaluktot ang mga sanga nito pababa sa lupa para mas maprotektahan ito ng niebe. Ipakita kung paano pinuputol ang mga lumang sanga ng raspberry at kung paano ito ibinabaluktot pababa sa lupa. At panghuli, ang ikadalawampu at marahil ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagpapaliban ng lahat ng gawain para sa mamaya na or sa tagsibol na lang. Maraming hardinero ang nag-iisip, naku, ano pa bang gagawin sa taglagas? Malamig na rin naman. At iyan ang pinakamapanganib na akala. Isipin ninyo, maaari nyo sanang ayusin ng maraming problema ngayon, makatipid ng oras at lakas pagdating ng tagsibol. Pero mas pinipili nating ipagpaliban ang mga ito. Ang taglagas ay panahon ng paghahanda. Ito ang oras para itatag ang pundasyon. Ito ang pagkakataon para alisin ang mga peste, maglagay ng pataba sa lupa, gupitin ang mga halaman, at protektahan ang mga maselang tanim. Kung magagawa ninyo ang lahat ng ito sa taglagas, pagdating ng tagsibol, ang hardin ninyo ay gigising na malusog, matatag, at handa ng mamunga. At kayo, ang gagawin ninyo na lang ay mag-enjoy sa ganda at kasaganaan nito. Huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito. Planuhin ang inyong mga gawain sa taglagas, sundin ang aming mga payo, at siguradong masaganang ani ang isusukli sa inyo ng inyong hardin. Ipakita sa screen ang pagbabago ng hardin mula sa napabayaan tungo sa isang maganda at namumulaklak na paraiso. At yan na nga, tinalakay natin ang 7 karaniwang pagkakamali na maaaring makasama sa ating hardin tuwing taglagas. Mula sa maling pagpuputol ng mga halaman hanggang sa pagbabaliwala sa pagmulch at proteksyon laban sa mga peste,
Lahat ng ito ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Pero ngayon, alam ninyo na kung paano ito maiiwasan para ang paghahanda sa taglagas ay maging puhunan para sa masaganang hardin sa hinaharap. Tandaan, ang taglagas ay hindi katapusan, kundi simula ng panibagong yugto. Ito ang panahon para mamuhunan sa kalusugan at kasaganaan ng inyong mga tanim. Ang tama at napapanahong pag-aalaga sa mga halaman, lupa at mga gamit sa hardin ay makakatulong sa inyo na makaiwas sa maraming problema para ma-enjoy ang masaganang ani at malagong pamumulaklak sa susunod na taon. Ang inyong hardin ay isang buhay na organismo at naghihintay ito ng inyong kalinga. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang video na ito. Kung mayroon kayong sariling mga sikreto o diskarte tuwing taglagas o kung gusto ninyong ibahagi ang inyong karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Para sa inyo, ano ang pinakamahalagang gawain sa hardin kapag ganitong panahon? Gusto naming malaman ang inyong opinyon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell icon para hindi mahuli sa aming mga bagong video. Hanggang sa muli dito sa inyong paboritong channel tungkol sa paghahardin